Hi, it's me again, Jupiter of NSA. So for today, tuturo ko sa inyo kung paano mag-start ng stringing. Actually, this is a continuation dun sa tinuro ko nakaraan yung sa pre-wave, sa pre-waving. So, tuturuan ko kayo how to start, then paano mag-nuts sa starting until the end. So, pwede natin ituro dito sa starting sa 4 nuts and also sa 2 nuts with the same pre-waving nung nakaraan. So, we will be using Astrox 100Z, tension na 30 pounds. So, okay, let's go. Let's start. Okay, so to start, ang una kasi nating hatakan is itong dalawang nuts dito. So, na yung tinuro ko dati na mag-iwan tayo ng isang buong shaft na string. So, kailangan kasi nating hatakin itong other side na kailangan aabot siya dito hanggang sa tensioner mo. So, yung sobra rito, yun yung kukunin ko para magkaroon tayo ng sobra dito. So, ito, kukunin ko lang yung isa tsaka dalawang huli na string, then until dito. So, ayun, may sobra na ako na dalawa. Pero make sure na kailangan naabot siya dito sa tensioner mo. So, dito. Sa tensioner. So, in this case, hindi siya aabot. So, mag-a-adjust naman ulit ako dito sa pangatlo. So, third to the last. So, i-adjust ko na naman siya. Yan. Konti lang naman yung diferensya sa dulo. So, konti lang i-adjust ko. Okay. So, dito, abot na siya. So, ang una kong hatakin is itong first dito sa right, tsaka isang first dito sa left. So, yun ang first option. Pwede nating hatakin sabay. Yung dalawa. May mga ibang stringer na ginagawa nila, naglalak muna sila dito sa isang side. For example, naglock sila ng first. Ilock nila dito. Then, hatak sila dito sa isang side. Then, after nilang hatak dito, maglalak sila. Then, hatakin na naman itong isa. So, para ang akin, ang ginagawa ko, minsan ginagawa ko yon, then, minsan ginagawa ko yung sabay. So, depende sa inyo kung ano yung preference nyo. Yung akin, gusto ko isabay. Sabay yung hatak. So, isasabay ko itong dalawang, first two, hatakin ko. So, na, then, lock. Make sure na yung lock nyo hindi masyadong masikip, hindi rin masyadong maluwang. Then, release. So, other side na naman. Ito, then itong bila. Then, lock. Then, yung isa na naman. So, ang style ko is, after ng dalawa dito, left and right sa top, then bottom naman, vice versa. May iba kasi, nagdadalawa sa dalawa dito, may dalawa na naman doon, tapos sa kanila ikot. Sa bottom na naman. Sa akin kasi, para hindi masyadong ma-stress yung frame, so sa top, dalawa, then sa bottom, dalawa. So, yun. So, kanina, yung inalis ko, ibabalik ko na ulit. Adjust na ako kasi sobra na to.
Yan. So, ito yung magsiskip tayo. Skip tayo. Dito tayo sa last mag-uumpisa. Kasi ito na yung last na hatak mo para i-lalak mo na yung first main mo. Okay. So, before tayo last na hatak, press muna natin tong knot na feature dito. So, additional 10% yung hatakin niya sa tension. Sinet ko siya ng additional 10% para mas ma-increase yung tension niya. Para pag lock is konti lang yung ilulose na tension. So, last knot. Okay. Then, clamp. Then, release. So, dito sa pag-lock, dati ang ginagawa ko, yung basic lang na locking. So, naglalak ako dito sa ika-8 na grommet. 8 grommet. Dati, ang ginagawa ko is basic na knot, like overhand knot lang, yung ganito. Pasok mo lang. Then, yan, tapos, hatak. So, gagawa ka lang ng club hitch or isa pang ganun, tapos hatakin mo. Yun ang sa basic na pag knot ng lock. So, ngayon kasi, ang ginagawa ko, ang knotting ko na is yung ginagawa ng mga professional na mga stringer. I-zoom ko. Saglit. Okay, so ito yung focus. So, first loop. Then, add ka ulit ng another loop. Yan. Dalawang loop. Then, first insert. Bottom. Then, second insert. Then, takin mo dandahan. Waka ito. Ito yung mag-lock sa dalawa. Dahan. Then, you can use your plier para atakin. Up, down. Up, down. Huwag lang masyadong mahigpit. Huwag lang masyadong i-stress yung string. Hindi maputol. Then, there you go. Atakin ito. Sometimes they call it kakinami knot. Alright. So, yun na yung pag-knot. So, same din dito sa kabila ang process. So, pag nag-2 knots kayo, hindi na kayo mag-knot
na feature dun sa machine nyo. So, pag 2 nuts, same lang din ang process. Hatakin nyo to, then wag nyo i-press yung nut. Then, pag bira nyo, ito na kayo, start na ulit ng hatak nyo sa cross nyo. But for this, kasi, ang request ni client is 4 nuts. So, kailangan kong magputol dito. So, maglalak ako ulit dito. Same process with this one, pero puputulin ko to. Okay. So, nut feature, hatak. Okay. Release. Then, make sure na huwag masyadong mahaba yung ikakat nyo. Kasi continuation to dito sa inyong cross. Kailangan may sobra kayo na paghatak mamaya, kailangan naabot sa tensioner nyo. So, huwag masyadong mahaba yung yung pagkat. Usually ako yan, isang dangkal lang. So, ito lang. Then, same process kanina sa pag-lock. Okay. First loop. Second loop. Pero kung nahihirapan kayo, pwede nyo gamitin yung single lang, yung basic lang na pagnanat. First, then second. So, the reason kung bakit naka 10% yung nut, kasi 30, then ang sa 10% niya is mag-additional siya 33. So, ang hanggang dito lang kasi yung hatak niya ng 30. Kaya pag yung loosen niya rito mamaya, itong remaining na to, ito hanggang dito sa nut, pag release mo na tong lock, maglo-loose yan. Kaya ginagawa ko, nag-10% ako sa nut para pag release ko nito, konti lang yung ilulus niya na tension. So, mag-assist pa rin siya sa 30. So, yun, bago ako magputol nito, itong sobra, nagre-release muna ako. Release. Then, saka ako magkakat. Then, we will start with the cross. So, sa cross naman, ang turo is kapag nag 4 nuts ka, ang first mo na hatak, yung sa basic mo na pag cross is mag-start ka dito sa second string. Bakit hindi tayo nag-start sa first string? Kasi nag-lock ka dito. May tendency kasi na ang first mo na hatak kapag dito sa first is masisira yung grommet mo rito at sobra yung lock mo rito. So, to start tayo sa second string. Yan. Then ako, ang ginagawa ko is nagche-check ako always sa first string ko kasi usually medyo loosen pa yung dito. Medyo loose. Yan, medyo loose. Kasi nga, yung sa lock dito is nag-stretch pa siya. So for me, ginagawa ko, lalo pag walang pre-stretch, is nagre-release muna ako. So pangalawang hatak ako, naglalak. Yun, naggumalaw yung nut. So yun, nagpit na siya. Then, release. Then, continue na sa paghahatak. So, one at a time na rito. Then, make sure na sa dulo kayo maglalak. So,
ang ginagawa ko pala para hindi masyadong may friction yung string. Ang iba kasi dito sila naghahatak. Kukuha sila rito, then hatakan nila buo. Akin kasi ginagawa ko para hindi masyadong may friction yung mga string. Dito ko usually, dalawang hatak ako rito. Yan, saka ako hahatak dito. Tsaka mas madaling hatakin na. Wala masyadong friction sa string. Para hindi mabilis maputol yung string niya. Same process kanina, not feature ng machine mo, then hatak. Two loops, first, second, release the clamp, then cut. Alright, so we are done. So, isa-sound check na lang natin to. So, napaka-crispy. So, maraming salamat pala sa mga nanood. So, sana may natutunan kayo sa video ko ngayon. So, if you want to subscribe sa aking channel, so just click the subscribe button. So, maraming salamat. This is Jupiter of NSA Power.